Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast. Brothers and sisters in Islam, sa mga followers natin at sa mga hindi pa nakapag-follow, you may consider to follow, like, subscribe my YouTube channel, my social accounts, my Facebook, and also my TikTok. And of course, to share this wonderful knowledge. So we have a wonderful question came from Brother Isa Istinor, and this is one of the most interesting question, mashallah, tabarakallah. So basahin natin ang kanyang katanungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadh, may katanungan po ako tungkol sa hatol ng Islam sa isang Muslim na nagpakamatay. Ano po ang ruling ng Sharia hinggil sa kanya? Siya po ba ay lilibing pa rin sa paraang katulad ng karaniwang paglilibing sa mga Muslim? At maaaring po bang malaman kung ano ang dapat na dua o panalangin para sa isang taong namatay sa ganitong kalagayan? Jazakallahu khairan po. Mashallah. So, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fi kapatid sa iyong napakagandang katanungan. Mashallah, tabarakallah. Ang iyong tanong kapatid ay tumutukoy sa isang napakaselang usapin sa Islam. Ang hatol sa isang Muslim na nagpakamatay na tinatawag sa Arabic term na intihar o suicide at ang pakikitungo sa kanya pagkatapos ng kanyang kamatayan. So mahalagang maunawaan natin ang usaping ayon sa Quran at Sunnah at paliwanag ng ating mga ulama o mga scholar ng mayroong katarungan na tawa rather at nang hindi lumalabis sa alinmang panig, no? So ano ang hatol sa Muslim na nagpakamatay? Maaari ba siyang ipagjanaza at ipagdasal? Ang pagpapakamatay, tandaan natin mga kapatid, ay isang malaking kasalanan o kabira, no? Sa legal term. Walang pag-aalinlangan na ang pagpapakamatay ay kabilang sa mga pinakamalaking kasalanan sa Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah An-Nisa, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. At huwag ninyong patayin, paslangin ang inyong mga sarili, tunay na ang Allah ay laging maawain sa inyo. Mula sa sunnah, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bi shay'in udhiba bihi yawm al-qiyamah. Muttafaqun alayh. Sino mang pumatay sa kanyang sarili gamit ang isang bagay, siya ay parurusahan sa pamamagitan nito sa araw ng pagkabuhay na muli. So ang hadith na ito kapatid ay nagpapakita ng kabigatan ng kasalanang ito. Ang katanong, siya ba ay nagiging kafir? Siya ba ay nagiging disbeliever? No? Ang sagot ay hindi. Ayon sa pananaw ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, ang Muslim na nagpakamatay ay hindi lumalabas sa Islam hanggat hindi niya itinuring na halal ang kanyang ginawa. Natili siyang Muslim, ngunit nakagawa ng isang malaking kasalanan. Si Imam At-Tahawi rahimahullah ay nagsabi sa Al-Aqidah At-Tahawiyah, hindi namin tinatawag na kafir o disbeliever ang sinumang Muslim dahil lamang sa isang kasalanan hanggat hindi niya ito itinuturing na pinahihintulutan. Si Sheikh bin Baz rahimahullah ay nagsabi, ang nagpakamatay ay Muslim pa rin kung siya ay namatay na naniniwala sa Allah at sa kanyang sugo. Huwa tahta masyiatillah. Siya ay nasa ilalim ng kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nanaisin ng Allah ay papatawarin siya, at kung nanaisin ng Allah ay parurusahan siya. Maaari ba siyang ipaligo? Kung ganon, maaari ba siyang ikafan? Ibig sabihin ay shroud, balutan ng puting tela, at ilibing bilang isang Muslim? Ang sagot ay oo, of course. Ang karamihan ng mga ulama ay nagkaisang paliliguan siya o ghusl al-mayyit. Ikakafan siya, ibig sabihin isa-shroud siya, nababalutan siya. Ipagjajanaza siya, no, mga funeral prayer. At ilibing siya sa libingan ng mga Muslim sapagkat natili pa rin siyang Muslim. Anong patunay hinggil sa bagay na ito? May isang lalaki na nagpakamatay noong panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan iniulat ni Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bi mishaqisa falam yusalli alayhi. Rawahu Muslim.
Dinala sa Propeta Sallam ang isang lalaking nagpakamatay gamit ang talim at hindi siya ipinagdasal ng Propeta Sallam. Hindi nagsagawa ang Propeta Sallam ng funeral prayer sa kanya. Merong mahalagang paliwanag sa bagay na ito. Hindi ibig sabihin nito, mga kapatid, na ipinagbawal ang janaza para sa kanya. Ipinaliwanag ng mga ulama na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam mismo ay hindi nanguna sa janaza bilang babala sa mga tao laban sa kasalanan niyaon. Ngunit ang mga sahaba ay ipinagdasal pa rin siya. Gumawa pa rin ang mga sahaba ng funeral prayer o salatul janaza sa kanya. Si Imam Nawawi rahimahullah ay nagsabi siya sa Sahih Muslim, ang hadith na ito ay patunay na pinahihintulutan ng salatul janaza, ang funeral prayer, funeral prayer para sa nagpakamatay. Ang hindi pagdarasal ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay bilang pagsaway at babala lamang. So maaari ba tayo magdua para sa kanya? Ang sagot, oo. At dahil siya ay Muslim pa rin, maaari tayong humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran, ng awa at pagluwag sa kanyang kalagayan sa kabilang buhay. Ano yung mga karaniwang dua para sa yumao? Yung karaniwang dua, mga kapatid, ay nabanggit sa Sahih Muslim na sinabi, Allahumma magfir lahu, warhamhu, wa'afi, wa'afu an. Ito yung mga karaniwan na dua para sa yumao. Ulitin natin para masundan ninyo. Allahumma magfir lahu kapag lalaki yung namatay. Pag babae naman, Allahumma magfir laha. Kapag dual, Allahumma magfir lahuma. Pag maramihan, Allahumma magfir lahum. Pag babaeng maramihan, Allahumma magfir lahunna. So depende yan sa kung sino pinagdua, mababago yung pronoun, no? So basically kapag nag-isang lalaki, Allahumma magfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu an. Diba? Ang ibig sabihin, O Allah, patawarin mo siya, kaawaan mo siya, bigyan mo siya ng kaginhawaan at palampasin mo ang kanyang mga pagkukulang. So maaaring sabihin na Allahumma tajawaz anhu, waghfir lahu, wa adkhilhu al-jannata birahmatik. Ulitin ko Allahumma tajawaz anhu, pagbabae anha, waghfir lahu, pagbabae waghfir laha, wa adkhilhu, pagbabae wa adkhilha, wa adkhilhu al-jannata birahmatik. Ang ibig sabihin, O Allah, palampasin mo ang kanyang pagkukulang, patawarin mo siya at papasukin mo siya sa paraiso sa pamamagitan ng iyong awa. Mahalaga ring tandaan, kapatid, na hindi natin tiyak na hahatulan ng isang particular na tao bilang tiyak na nasa Jahannam o tiyak na nasa Jannah siya, sapagkat ang kanyang kalagayan ay nasa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala, tahta masyiatillah, nasa ilalim ng pasya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Allah sa Surah An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tunay na hindi pinatatawad ng Allah ang pagtatambal sa kanya, ngunit pinatatawad niya ang anumang kasalanan na mas mababa rito para sa sino mang kanyang naisin. At kabilang sa anumang kasalanan na mas mababa sa shirk ay ang pagpapakamatay. So bilang buod sa mga nabanggit natin, ang pagpapakamatay ba ay malaking kasalanan? Ang sagot ay oo, kabilang sa mga kabira. Nagiging kafir ba ang Muslim na nagpakamatay? Ang sagot ay hindi, ayon sa pananaw ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maaari ba siyang paliguan at ikafan, sa ishroud? Ang sagot ay oo. Maaari ba siyang ipagjanaza o idaos ang funeral prayer para sa kanya? Ang sagot ay oo. Maaari ba siyang ilibing sa libingan ng mga Muslim? Ang sagot ay oo. Maaari ba siyang ipagdua? Ang sagot ay oo. Humingi ng awa at kapatawaran para sa kanya. Maaari ba siya, tiyak ba nating nasa impyerno siya? Hindi. Ang kanyang hatol ay nasa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. So bagamat ang pagpapakamatay, kapatid, ay isang napakalaking kasalanan, ang Islam ay hindi nagtuturo na alisin sa pagiging Muslim ang isang taong nagkasala nito. Sa halip, pinagdarasal natin siya, inihiling ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya, at iniiwan natin ang kanyang huling paghukom sa pinakamawain sa lahat ng mawain. Kaya sinabi ng Propeta sallam, kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Rawahu Tirmidhi. Lahat ng anak ni Adam ay nagkakamali at ang pinakamabuti sa mga nagkakamali ay yaong mga nagsisisi. So hopefully ay naliwanagan tayo sa mga isyu na ito. Barakallahu fikum. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.